Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 86. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, Big Man Hobby Shop. Good day mga ka-airsoft, ready na ba? Big Man Hobby Shop, astig talaga. From rifles to gear, kompleto sa gamit. Sa field o sa shop, kami ang sulit. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Montage na malupit, bawat galaw ay hit. Sa Big Man, siguradong legit. Airsoft dreams, dito'y natutupad. Join the squad, be part of the pad. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Good day mga ka-shop. Big man, Big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Good day mga ka-shop. Big Man. Okay, another day, another kwentuhan session, tanungan portion. Episode natin to, no? Episode 86 na ginagawa natin. So, ginagawa natin yung kwentuhan session, tanungan portion para sa ating mga ka-airsoft na nangangailangan ng paglilinaw ng kaisipan, no? Kasi dito sa mundo ng airsoft natin, actually hindi lahat kumbinsido na safe, no? Na deadline ko. Deadline ko. bakit? May tumatawag eh. Sino yan? May ko nga. Tama. Tawag ko. Decline mo yan. Pero wala naman tunog no? Wala. Kunin mo lang yung number yan. No, hindi pa lahat kasi kumbinsido na yung airsoft natin is safe, di ba? Bukod sa safe, yung airsoft ba natin is durable. Yung airsoft ba natin is napakasarap na hobby, di ba? Ganito kasi yan. Ganito yung mga airsoft papaliwanag ko muna sa inyo. Ang airsoft is a kind of hobby. Okay? Ang hobby is a stress reliever, 'di ba? Pang-alis, kaya ka nga nag-hobby, 'di ba? Para maalis yung stress mo. Ngayon, paano maalis yung stress mo? Unang-una, kung yung airsoft na kinuha mo, hindi mo gusto. Yung airsoft na nilalaro mo, hindi mo gusto. 'Di ba? Paano maalis yung stress mo? Paano magiging stress reliever, 'di ba? Pag hindi mo gusto. Pangalawa, hindi mo siya feel, 'di ba? Hindi mo siya feel ang bigat-bigat para sa iyo or masyadong magaang para sa iyo. 'Di ba? Paano siya magiging stress reliever? 'Di ba? Pangatlo, hindi niya nami-meet yung expectations mo. 'Di ba? Pag yung airsoft, hindi niya nami-meet yung expectations mo, pucha, paano maalis yung stress mo? 'Di ba? Para maalis yung stress mo, kailangan compatible kayo ng airsoft na ginagamit mo. Para maalis yung stress mo, dapat nami-meet niya yung expectations mo. 'Di ba? Para maalis yung stress mo, dapat yung airsoft na ginagamit mo is swak na swak sa grip mo. Yan, 'di ba? Tapos, isa pa,
kailangan para maging anti-stress, kumbaga, pang-alis ng stress, panlibangan mo, kailangan you feel comfortable doon sa unit mo. Hindi ka kakaba-kaba, hindi ka natatakot, di ba? Kumbaga, meron kang bit-bit na knowledge, kaalaman, regarding on how to use your airsoft, di ba? Kaya ngayon, dito, sa kwentuhan session, mga ka-airsoft, tinatalakay natin yan, no? Yung mga tanong ng mga ating ka-airsoft na kailangan ng mga kasagutan, dito tinatalakay yan. Dito, inaano natin yan. Kumbaga, sinasagot natin, di ba? O, yun nga. Kaya nga, napaka-importante ng ating kwentuhan session, tanungan portion, kasi dito, malalaman nyo, dito, mabubuksan yung kaisipan nyo, dito, paano ba to? Mapupuno kayo ng mga knowledge regarding on how yung safety, on how to use, on how to carry your airsoft. Okay? Ngayon, sisimulan natin to kwentuhan session, tanungan portion. Okay, mula kay Sir Domingo Asuncion of ano to? Anong probinsya to? Nakalagay lang kasi Benguet. Malaki ang Benguet, may Bontoc, di ba? Anyway, okay, ang tanong niya, minsan mo nang nabanggit na ang airsoft is nakakatulong to boost immune system. Okay? Mr. Domingo, ito medyo controversial tong tanong mo kinakabahan ako. Minsan mo na nabanggit ang airsoft ay nakaka-boost ng immune system. Sa panong paraan nangyayari yan? Okay, baka pagkakaalam ng ating ka-airsoft na si Mr. Domingo is para maboost ang immune system mo sa paraan ng gamot lamang or vitamins. Hindi ganun yun, no? Ganito yan, no? Ang ganito. Ang airsoft kasi is ganito Halimbawa, naglalaro ka ng airsoft. Lucas, patay mo na kaya yung ilaw. Dali, patay lang natin yung ilaw, no? Medyo, ang liwanag sa mukha ko dali. Yan, okay, yan. Tingnan mo sa, kung okay, kung maayos ang ilaw sa lighting. O, yan, okay naman, di ba? Ayan. Parang hindi mainit. Okay, no? Yun nga, ang airsoft, ganito. Halimbawa, halimbawa, sa buong linggo. Mr. Domingo, makinig ka. Halimbawa, sa buong linggo, nagtatrabaho ka. Di ba? Siyempre, stress ka nun. Pagod ka, yung utak mo puno. Sumapit ang Sabado at Linggo. Di ba? Pag Sabado at Linggo, pahinga. Di ba? Pahinga yan, di ba? Okay, ngayon, dahil punong-puno yung utak mo, you need something na makakapag-refresh, makakapag-unwind ng utak mo, makakapag-reset ng utak mo. Diyan pumapasok yung airsoft, di ba? Yung airsoft kasi, nandun ka lang sa terrace mo habang nagkakapi ka. Pakisabi nga kay mama, gawa na akong tsaa. Okay. Yung sa malaki Ayan, di ba? Nandun yung sa aqua ko. Ayan. Di ba? Nandun ka sa terrace mo. Okay. Or nandun ka sa balkonahe mo. Terrace, balkonahe, salitang malalim na Tagalog yan no? Veranda. Di ba? Mga ganyan yan di ba? Balkonahe, terrace, veranda. Or nandun ka sa garahe mo, nandun ka sa likod ng bahay mo, pwede ka mag-set up ng target. Maglagay ka ng mga lata. Ngayon, kung may airsoft ka, pwede ka nagpapafiring ka dun. Di ba? Yun ang masarap dun. Ngayon, ganito yan. Sa tuwing nai-hit mo yung target, yung lata, sa tuwing nabubutas mo siya, napapatumba mo siya, di ba? Ang laki ng ginagawa noon na kaligayahan sa puso mo. Di ba? Pansamantala, yung problema mo sa opisina, nakakalimutan mo during firing di ba? Sinermonan ka ng boss mo nung Biyernes,
pagdating ng firing, nawawala sa utak mo yun eh. Nare-reset, sabi nga, di ba? Nare-reset yung utak mo kasi nakafocus ka dun, di ba? Yan ang masarap sa airsoft, di ba? Hindi mo kailangan, actually bonus na lang kung meron kang pambili ng mga mamahaling target, di ba? Bonus na lang yun. Pero hindi mo totally kailangan yun. Ang kailangan mo is something na mahihit mo yung target. Ngayon, ganito. Nagpa-firing ka, nahihit mo yung target. Pucha, feeling mo action star ka nun, di ba? Feeling mo ang galing-galing mo nun. Ako sa tuwing nahihit ko yung target, pak, 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 ay pucha, feeling ko undefeated ako, di ba? Masarap sa pakiramdam yon. Ngayon, pag ikaw, sumasaya ka, napapangiti ka, napapailing ka na lang sa sarili mo, shit, galing ko pala rin pala talaga, shit, asintado, di ba? Pag kinakantsawan ka, pag nangangantsaw ka, ba, yung fans mo, mga anak mo, asawa mo, di ba? Tinatawanan ka nila, di ba? Napapatawa ka, or kinakantsawan ka nila, daddy, di mo kaya yan, o, di ba? Di ba, sumasaya ka? Di ba? Ngayon, dahil sumasaya ka, yung immune system mo nabuboost. Yung confident level mo nabuboost. Di ba? Ngayon, pag nabuboost yung mga yan, kasabay niyan, yung immune system mo, sumasaya ka. Di ba? Tumataas yung immune system mo. Kumbaga, let's say kung immune system mo masyado nang mababa dahil stress ka nga, 10% na lang, mag-a-activate na yung mga cancer cells sa katawan mo dahil tumaas yung immune system mo. So, di ba? Gumanda ang feedback. Gumanda ang resulta, di ba? Imbis na 10% na lang ma-activate na may yung mga cancer cells sa katawan mo, ang tendency, dumami pa yung mga good cells, good bacteria sa katawan mo, nalalaban dun sa mga bad cells and bad bacteria. O, di ba? Kaya Mr. Domingo, hindi lang natin sa vitamins or hindi lang sa mga supplement na kukuha yung boosting of immune system. Yung free na ways para ma-boost yung immune system mo, yun yung naisasagtabi natin di ba? O, katulad yan, sa totoo lang, ang araw, yung unang sikat ng araw between morning and up to 9 a.m., di ba? Vitamin K yun, di ba? Libre lang yun, pero ayaw natin yun. Di ba? Hindi natin, putya, ayaw natin nagpapayong tayo, sumisilong tayo pag yung araw sa umaga, di ba? Pero free yun, di ba? And effective yun. Based on the science and studies, yung sikat ng araw talagang effective. O, di ba? O, ngayon, ayaw natin yon. Mas gusto natin yung gamot. O, di ba? Katulad yan, yung palagi kang nakangiti, palagi kang masaya, nakaka-boost ng immune system yun. Di ba? Libre lang yun. Libre lang naman ngumiti, di ba? Pero dahil 1 week kang ang stress sa trabaho mo, kailangan mo ng stress reliever, which is the airsoft. Di ba? Napakasarap. Lalo na sa ating mga lalaki, no? Again nga pala, no? Pinapayuhan ko lang yung mga partner, yung mga girlfriend, yung mga madam dyan. Kung sakasakaling yung mister mo gusto mag-airsoft, huwag mong pigilan, hayaan mo lang, no? Kasi sa aming mga lalaki, malaking bagay yun, Yung meron kaming outlet, yung meron kaming napaglalabasan ng problema, ng alalahanin, di ba? Isang way namin yun para para ma-boost nga yung immune system namin, no? Confident level namin, di ba? Kaya ayun mga ka-airsoft, tanong, kasi si mama mo? Nandun pa. Wala pa share? Tanong mo, tawagin mo nga. Ayun, di ba? Hayaan nyo lang, wag nyo kontrahin, wag nyo pabayaan kasi mga madam dyan, mga partner, sa aming mga lalaki, napakaganda po ng resulta nun. Wala ka pa share? Nag-restart ako Kwentuhan session to. Importanteng episode to.
Walang ano kanina. Hindi kayo maubusan ng dahilan, no? Kwentuhan session to, hindi ordinary vlog to. Ayan, kita nyo, di ba? Ayan, yun sinasabi ko. Okay, question number 2 natin, no? Big man, ano pong mas prepare nyo? Sniper or rifle? Oh. Okay, galing kay Sir Cedric Villanueva of Valenzuela. Okay, no? Sniper is a kind of rifle din, 'di ba? Baka siguro ang sinasabi nito AEG or M4, 'di ba? Assault rifle versus the sniper. Kasi ang rifle kasi ang sniper kasi rifle din eh. Sniper rifle nga kung tawagin eh, 'di ba? Mahirap 'tong tanong na 'to pero siguro ipagpalagay na natin na ang tinatanong niya, ano yung mas prefer ko? Sniper or AEG? No? Or assault rifle, no? Ganito. If you are the type of person na nanggaling ka na sa rifle, sa AEG, sa GBBR, sa M16, M14, M4, MK18, nanggaling ka na sa using rifle, pwede ka mag-sniper. No? Kung nanggaling ka na sa rifle, pwede ka mag-sniper. Pero, kung ang unang unit mo ay sniper, I don't suggest. Okay, ayan ha. Pasensya na kayo sa may mga sniper dyan ha. Pinapaliwanag ko lang to. Kung ikaw, nagbabala ka mag-airsoft, natitipuhan mo sniper rifle, hindi ko suggest. Pero bahala ka, okay? Kung talagang yun ang gusto mo, wala naman ako magagawa eh. Pero, I don't suggest na ganun. Okay? Hindi ko sinasuggest na ang unang unit mo ay sniper. Bakit? Over the rifle, Okay, over the M4, okay? Sniper is a boring, no? Boring siya, sa totoo lang, no? Boring. Medyo makakaramdam ka ng inip, medyo makakaramdam ka ng not worth it pag ang unang mong unit is sniper. Not unless na nanggaling ka na sa M4. Okay? Kung nanggaling ka na sa M4 o M16, 'di ba, sa mga R15, AR15, sige, pwede mag-sniper ka. Pero kung yun ang unang unit mo, I don't suggest kasi medyo boring siya. Okay? Siyempre, ang sniper, literal na isang kasa, pak, isang putok. Pak, isang kasa, isang putok. Ganun yan, di ba? So, medyo naboboring lang ako. Medyo ang pakiramdam ko hindi siya worth it. No? Sa akin lang yun, ha? Yun ang pananaw ko. Ikaw, kung ang pananaw mo is hindi ganun, okay lang naman. Kaya lang, for me, ganun nga ang pananaw ko, kung sakasakali na yan ang unang piece gagamitin mo, medyo boring. Okay? Maboboring ka kasi yun nga, literal na isang kasa isang putok lang siya. So, pag ganun na nangyari, makakaramdam ka na na parang nasayang yung pinambili ko O, di ba? Ayun, ganun na. Kaya, wag mong I don't suggest na mag-sniper ka kung unang unit mo. Mas maganda, mag-rifle ka. Sa akin, yan Kasi ako, I've been into many different experience Tagal ko na sa airsoft. Medyo, ang experience ko, na-experience ko na yung positive side and negative side. So, yun ang sineshare ko sa inyo. Doon ako umuhugot ng mga bagay na isineshare ko sa inyo. Okay? Okay, follow-up question. Galing pa rin sa ating airsoft, no? Kung sa rifle naman po, ano po ang mas gusto nyo? Battery type or gas type na rifle? Kung sa rifle, battery type or gas type, mga airsoft, madaming beses ko na sinagot to, no? Kayo na lang ang sumagot. Kayo na lang ang magpasya kung anong gusto nyo. Ang rifle, okay, ang AEG,
punta muna tayo sa magazine, ha? Meron siyang 300 rounds, yung magazine niya. AEG 300 rounds, ayan. AEG 300 rounds, si gas type naman 30 rounds. O, yan. Kayo na pumili. Ang tanong, bakit ka magra-rifle? Kasi gusto mong rumatrat. Mag-e-enjoy ka ba kung rumaratrat ka ng 30 rounds lang? Or mag-e-enjoy ka kung niraratrat mo 300 rounds? O, ikaw na pumili. Number 2. Ang rifle, ang AEG type, battery type, gusto mong palakasin. Marami kang things to consider. Marami kang option. Piston, inner barrel, air seal nozzle, half-up rubber, spring. Di ba? Ang dami. Ang dami. Di ba? While the gas blowback rifle, ano? Bolt. Bolt. Which is very expensive. Yung sinabi ko na spring, air seal nozzle, half-up chamber, half-up rubber, piston, lahat yan, halos kapresyo lang ng bolt. Medyo pricey. O, di ba? Medyo pricey ang GBBR. Tapos, ang GBBR dependent lang sa gas. Para maging stable, para lumakas siya. Dependent siya sa gas. Ang pwede mo lang naman gamitin, sige, ang pwede mo lang gamitin sa GBBR is the 14 kg, di ba? Hindi ka naman pwede mag-CO2 sa GBBR as para sa walang gas blowback rifle na gumagamit ng CO2. Wala pa. Siguro, baka gagawa, no? Pero for now, wala pa. Oh, in short, ayan in terms of rounds of magazine, 300 versus 30. Okay? In terms of parts availability, marami. Cheap, mura. Bolt, pricey. Okay? Aminin na natin. Diretso lang to. Yung GBBR hindi para sa mga taong sakto-sakto lang ang pera. No? Yung GBBR ay para sa mga taong may budget talaga. Okay? Yan. Yan yun, ha? Okay. Ito pa. In terms of lakas. Pangatlo. In terms of lakas. Di hamak na mas malakas ang mga AEG than the GBBR. Kasi nga ang GBBR, dependent lang siya sa gas. Di ba? Ito kaya namin mag-upgrade ng GBBR na 500 FPS. Pero gagastos ka. Okay? Gagastos ka talaga ng madugo. Kasi ganito yan. Pag nag-upgrade ka ng bolt ng GBBR, kailangan mag-upgrade ka rin ng fire control group or the FCG or the hammer assembly kung tawagin. Pag hindi ka nag-upgrade, pag nag-upgrade ka ng bolt at hindi ka nag-upgrade ng fire control group ng GBBR mo, ang tendency, mabilis yung wear and tear ng hammer assembly mo. Okay? Ngayon, idadamay pa niya, nagagasgasin niya yung mismong bolt na binili mo or in-upgrade mo. Okay? Kasi, yung original hammer assembly ng mga GBBR na M4, is alloy. Okay? While the fire control group na sinasabi ko is CNC steel. O, ayan, di ba? Ganito. Yung GBBR mo, 380 FPS, gusto mong i-500 FPS, pwede. Mag-upgrade ka ng bolt. Ngayon, sa kasabay ng pag-upgrade mo ng bolt, kailangan mag-upgrade ka ng fire control group. Pag hindi ka nag-upgrade, sisirain din niya yung bolt na inilagay mo. Okay? Yun. Medyo madugo talaga. No? It will cost you at around more than 10
10K, 10 kyaw. Diba? Magkano yung bolt? Magkano yung fire control group? Nasa 7. Magkano yung bolt? Nasa 4, 5. Diba? O, yun ang sinasabi ko sa inyo, ha? Grabe, ang init nung tsa ko. O, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, kailangan, alam nyo yung proper na pag-upgrade, ha? Dito kasi, ituturo sa inyo yan. Ituturo ko yan, no? Pero, meron kasing mga iba, hindi nila ituturo yan kasi, gusto nila, mag-upgrade ka muna ng bolt. After masira, saka ka magpapalit. Ngayon, pag after masira ng original hammer mo, saka ka nagpalit ng fire control group, putya yung bolt na binili mo, may mga gasgas na. O, di ba? Yun ang iniiwasan natin. Dito kasi, mag-upgrade tayo proper. Dito, bawal yung Bororoy upgrade. Hindi ko pinapayagan. Okay? Hindi pwede yung Bororoy upgrade dito kasi lifetime warranty kasi ako eh. Di ba? Pag Bororoy upgrade, pinayagan ko, ang tendency, ako malulugi. Kasi binabayaran ko yung gunsmith ko. Ang gunsmith ko, hindi ko binuburaot. Kaya yung gunsmith ko, mahusay. Subukan mo mamburaot ng gunsmith. Putya, yung gunsmith na yan, di ba? Titipirin ka rin, in short, di ba? Yun. Kaya yun, mga Kaerso pa, kayo na bahalang pumili. Mahirap kasi pumili para sa akin, kasi parehas kong produkto yan. Pero sinabi ko naman sa inyo kung ano yung yung pros and cons ng bawat isa. Kayo nang bahalang mamili, di ba? Okay? Okay, question number 5. Big man, advantage and disadvantage ng mahabang rifle at maiksing rifle. Yung mahabang rifle, tame. Okay, tame ang BBs. Kasi nakabuelo siya ng mahaba. Mas maiksi, mas aggressive yung BBs, mas malikot, mas magalaw, mas malipad, mas mapalag. Di ba? Mas mapalag ang BBs, mas hindi siya stable pag lumilipad siya. Pero pag yung BBs nakabuelo ng gusto, solid, maganda ang laro niya, di ba? Ayun. Ang advantage ng mahaba is kaya niyang ihatid yung bibis mo up to malayo. Yun ang advantage ng mahaba. Okay? Ang downside naman ng mahaba, hirap ka dahil mas mahaba, mas mabigat. Mas mahaba, mas mahirap i-maneuver. Okay? Ngayon, ang advantage naman ng maiksi is napakadaling i-maneuver. Hindi nakaka-stress, hindi ka hirap. Yun nga lang, ang downside niya, kung gagamitin mo siya sa malayo, mapalag siya. There's a big possibility na lumiko ang bala. Okay? Kung bibigatan mo naman ng bala, there's a big possibility na hindi niya maabot yung kayang abutin ng mga mahahaba. Okay? Ayan. Yan. Yan ang kasagutan dyan sa tanong mo, no? Kaya, napakahalaga, napaka-importante nung sinabi ko kanina, para maging yung airsoft na ginagamit mo is maramdaman mong anti-stress siya, stress reliever, kailangan yung unit na ginagamit mo compatible sa'yo. For example, itong unit na ito, pwedeng okay sa akin to, pero malamang hindi okay sa'yo. Ganun yan, di ba? Itong unit na to, pwedeng favorite ng ilan, pero malamang hindi mo siya magiging favorite. Ganun yun. Walang iniwan, no? Nag-asawa ka. Okay? Yung asawa mo, maaring gandang-ganda yung ibang tao, pero ikaw hindi ka nagagandahan. Di ba? Or the vice versa. Yung asawa mo, gandang-ganda ka, pero hindi nagagandahan yung ibang tao. 'Di ba? Kasi meron silang something na hinahanap doon sa tao na hindi nila makita. Okay, ganun 'yon, ha? Real talk po 'yan. Kaya huwag kayong masasaktan, no? Real talk 'yan. Maaring yung chicks na nakita nyo, nagagandahan ako. Kasi yung hinahanap ko sa isang babae, nakita ko doon.
Pero maaring yung tropa ko, hindi siya nagagandahan doon kasi yung hinahanap niya sa isang babae, wala doon. O, di ba? O, ganun yan. Ngayon, maaring itong rifle na nasa likod ko, gustong gusto ko siya. Pero, malaki ang possibility, ang chances na hindi siya gusto ng ibang tao. O, yan ha. Kaya, yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-airsoft, no? Importante yung compatibility. Okay? Ngayon, to, question tayo. Big Man, gusto ko po sana maging kolektor. Sagot ko na to. Ano ba magandang kolektahin? GBBR or AEG? Paano ba sagutin to? Ganito, ito lang masasabi ko. Kung gusto mo maging kolektor, alamin mo sa sarili mo kung ano ba yung gusto mong i-collect. Gusto mo bang i-collect yung mga unit na may value 10 years, 20 years from now? Or gusto mong kolektahin yung unit na walang value month, years from now? Diba? Ganito, pag magko-collect ka, make sure na ang i-collect mo yung mga tumataas ang value, yung mga rare. Diba? Yun ang masarap i-collect. Napakawalang kwentang i-collect kung ang i-collect mo is yung mga unit na walang value. Diba? Halimbawa, sa rifle, mag-collect ka ng mga something na mga rare. Diba? Sino ba yung mga nagkikater ng mga brand na rare? Number 1 dyan si G&G. Diba? Number 1 dyan si Krytang, si VFC, G&G, King Arms, 'di ba? Yun masarap i-collect yun yung mga unit Lonex. Yan. Masarap i-collect yung mga unit na may value na balang araw talagang mapapakinabangan mo at may halaga. Nakaka-bad trip, i-collect yung bagay na walang value. Kasi 10 years from now, 20 years from now, halimbawa ito, kinolect mo to. 10 years from now, 20 years from now, maipagmamalaki mo, pare, tignan mo tong kinolect ko. Binili ko yan 20 years ago. Ganito lang ang pagkakabili ko. Pero pare, ang value niyan ngayon ganito na. O, di ba? Yun ang masarap, di ba? Mahirap pag kinolect mo yung walang value. Yung pipitsugin, yung ordinaryong item. Pare, binili ko yan dati, 10 years ago, binili ko yan ng 8,000. Pare, ngayon, mabibili mo na lang yan 3,000. Ang tanong, nag-benefit ka ba sa kinolect mo? Tandaan mo, iningatan mo yun, binaby mo, dinisplay mo. Tapos, wala siyang value. Di ba? Ang sarap ng pare. Binili ko yan dati, 5,000 lang. Ngayon, alam mo ba ang value niyan? Hindi mo mabibili ng 20,000 ngayon yan. Oh, nag-benefit ka, di ba? Tumaas yung value niya. Yun yung sinasabi ko. Magko-collect ka ng something na may value. Huwag yung walang value. Okay? O, halimbawa, ilagay natin sa wag na tayong lumayo pa, 'di ba? Halimbawa sa sasakyan. Mag-collect ka ng something na may value, 'di ba? Kasi ganito, kung magko-collect ka ng Toyota Vios, magko-collect ka ng mga ordinary lang na lahat ng tao meron. Ilan bang merong Vios sa buong Pilipinas? Ilan bang merong Mitsubishi Mirage sa buong Pilipinas? Pasintabi po sa mga naka-Vios, pasintabi po sa mga sasabihin ko kasi napag-uusapan lang, no? Hindi ko sinasabing pangit yung sasakyan nyo. Kaya lang hindi siya yung collector's edition. Okay? Ba't ka magko-collect ng 3 Vios? Yeah. Someday wala namang value yan eh. Or meron man value, mababa, di ba? Pero magko-collect ka ng something na
may value, putya, balang araw, maganda talaga ang value, di ba? Yun lang ha. Inaano ko lang, hindi para exaggerated, pero yung totoo lang ang sinasabi ko. Okay? Sabi ni Alan J. Villaris, buti nakaabout, kakarating lang. Galing mall. Happy birthday, brother. Happy birthday. Okay. Ano po ma-recommend nyo na rifle na pangbugaw lang po ng aso? Okay. Ganito. Naiinis ako doon sa mga tao na sinasabi na airsoft, bibili siya pambugaw. Kung gusto mong bugawin yung aso, batuhin mo na lang. Diba? Huwag kang bibili ng airsoft para ipambugaw sa aso. Baka mapahamak ka pa. Baka makita ka pa ng kapitbahay mo na binubugaw mo, binabaril mo yung aso. Ang tendency, ma-demanda ka pa sa animal welfare. 'Di ba? Lumabag ka pa sa Animal Welfare Act. 'Di ba? Mabidyohan ka pa, putya, mag-trending ka pa, napakapangit. Ganito, pag bibili ka ng airsoft, airsoft is a sport, 'di ba? Huwag naman nating sirain yung imahe ng airsoft dahil sa maling paggamit natin, 'di ba? Kung bibili ka ng airsoft, dapat desidido ka, gusto mong sumaya. 'Di ba? Huwag mo naman gawin na bibili ka ng airsoft para ipambugaw ng aso, ng pusa. Putya, pag bumili ka ng airsoft, pinagbababaril mo yung pusa, yung aso sa paligid mo, anong magiging imahe ng airsoft sa mga kapitbahay mo, sa mga taong makakakita sa'yo? Di ba? Ang sasabihin sa'yo, napakapangit pala niyang hobby na airsoft na yan. Mapanakit, nakakasakit. Di ba? Napakapangit, di ba? Dapat bumili ka ng airsoft dahil gusto mong magsaya, gusto mong mag-aliw. Huwag kang bibili ng airsoft na dahil gusto mong mambugaw ng aso, gusto mong mamaril ng ibon, gusto mong mamaril ng pusa. Huwag ganun. Bumili ka ng airsoft kasi gusto mong maglibang. Diba? Huwag mong idahilan yung aso kasi kung aso rin lang ang babarilin mo, huwag ka nang bumili ng airsoft. Kasi yung kapitbahay mo, baka mabidyohan ka pa, mag-trending ka pa sa internet. Ang sistema, naging kasangkapan pa ang big man dun sa ginawa mong kamalian. Diba? Totoo lang yan. Real talk yan, brother. No? Medyo hindi lang ako masaya kasi pag ang dahilan, kasi nag-aaso ako Nag-aalaga ako ng aso May mga aso ako, may mga micro-exotic bully ako Di ba? Siyempre, may aso ko, puso ko nasa aso. Pag nakakakita ko ng mga askal, kung gusto kong bugawin, shoo! 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 Sinusutsutan mo lang. Ako nga may airsoft na ako Pero hindi ako namamaril ng aso Kasi bakit? Kasi may aso rin ako Diba? May aso rin ako. Napakapangit na ano yan. Biruin mo kung dami kong airsoft Nasa subdivision ako. May mga aso na umaano rito sa amin. Pero hindi ko binabaril. Bugaw na lang, di ba? Unang-una, mapapaaway ka pa dyan Di ba? Subukan mong barilin yung aso ko. Putya, babarilin talaga kita. Di ba? Halimbawa, aso ko yung binaril mo. Putya, hindi ka na makakalabas. Raratrating talaga kita. Di ba? Subukan mong aso ko yung barilin mo. Di ba? Magkakasubukan tayo, babalatan kita. Ganon, di ba? Para lang sa akin kasi dahil dog lover ako, parang mali yung pag-deliver mo, no? Hindi ako kasi tulad ng ibang seller na yan, nagtanong ka, pambugaw ng aso. Pambugaw ng aso, ito, masakit to. Mag-e-enjoy ka rito, yung aso mamimilipit. Hindi ako ganun. Totoong tao lang kasi ako
hindi kita kukonsintihin, kumbaga, 'di ba? Liliwanagin ko yung isip mo. Hindi ako tulad ng ibang seller na makabenta lang. Ako, di bali nang wag ka nang bumili kung gagamitin mo lang sa masama. Di ba? Pucha, yung aso may buhay yan. Di ba? May buhay yan. May nagmamay-ari niyan. Sabihin na natin, oo, nakawala. Bugawin mo na lang. Kasi tayo may isip tayo eh. Di ba? Tayo yung mas may isip kaysa sa aso. Tayo yung may isip, tayo yung merong breeding kaysa dun sa kapitbahay mo na nagpapakawala ng aso. Bugawin mo na lang, wala pang away, di ba? Oh. Eh kasi, babarilin mo yung aso, pag nasugat yun, pag namatay yun, nalaman na ikaw yung bumaril, away pa, gulo pa, di ba? Eh ako sa akin, subukan mong barilin yung aso ko, babalatan kita ng buhay. O, di ba? Ganun yun, di ba? Subukan mong kantiin yung aso ko, eh, babalatan kitang buhay. Hindi ka na makakalabas sa inyo. Magtago ka na. O, ganun sa akin. Ganun ang katwiran ko, di ba? O, kasi aso yan eh. Tayo yung kaya nga ano, di ba? Tayo yung highest form ng mammals, ng animals. Animals din naman tayo tutusin eh. Di ba? Kaya tayo binigyan ng utak ng Diyos. Kasi, alam niya na kaya nating timbangin yung sitwasyon. Ngayon, putya, kung mag-uutak gago ka, kung mag-uutak aso ka rin, huwag ka nang mag-airsoft, brother. Kasi masisira lang yung community namin. Maganda ang community namin eh. So far, kita mo, halos lahat responsible, di ba? Halos lahat responsible. Mangilan-ngilan lang, isolated lang yung ginagamit yung airsoft sa mali. Pero halos lahat responsible. Ngayon, kung mahahaluan ng mga taong toxic, putya, wag naman. Wag naman. Kasi lahat ng responsible. Kawawa naman, di ba? Wag naman. No? Wag naman. Be kind and respect who guards and protect our home. Tama yun. Big man, meron ka man tagi 8K? Ano tagi 8K na ano? Mag-message ka, boss. Don't mention, no? Boss, isa pa, block ka na, no? Don't mention prices on the comment section, no? Kwentuhan session to, tanungan portion. Hindi para magbentahan tayo, no? Chris Macan, paki-delete yan, bossing, kasi baka, ano yan eh, baka ma-restrict yung account mo, no? Chris Macan, no? Paki-delete yung tinatanong mo. Kung interesado ka, mag-message ka, mag-PM ka. Pero, wag po tayong magbentahan sa comment section, okay? Be responsible as a airsoft owner, sabi ni Angelo Martinez. 2 thumbs up sa'yo, brother. Kaya ang sarap manood ng live mo, boss, big man. More info and real talk lang, madaming matuto. Kasi ganito, no? Hindi ako matalino, bossing. Hindi rin ako genius pagdating sa airsoft. Totoong tao lang ako. Ayan totoong tao lang ako. Okay? Hindi ako nagmamatalino, hindi. Yung ibang tao yan, ito ang tanong mo, sabi mo, ano marerecommend nyo? Pambugaw lang po ng aso. Pucha, yung mga tao na nahapit bumenta, yung mga taong online seller, magre-recommend agad. Gusto mo pambugaw ng aso, ito, bilhin mo to, okay ito. Gusto mo, mamimilipit yung aso rito. Di ba? Ganon ang i-reply sa'yo. Pero sa akin, wala akong pakialam kahit hindi ako makabenta, basta maayos yung community namin. Di ba? Yan yun. Bakit minsan nagkakaroon ng checkpoint sa mga highway? Kasi bakit? Inaabuso ng mga taong walang disiplina, nagda-drag race. Di ba? Totoo yan. Sa highway, bigla magkakaroon ng checkpoint. Bakit? Kasi yung mga kabataan na hindi sinusupil ng magulang, alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, nagda-drag race, nagkakarera. Tapos, kinabukasan, may namatay, may na-aksidente. Kaya nagkaka-checkpoint. Ngayon, nagka-checkpoint, nadadamay yung ibang mga tao. Diba? Nadadamay yung mga ibang tao. Yung mga taong pauwi na galing opisina, yung mga taong pauwi na galing na factory worker, pagod na pagod,
Ano nangyayari? Nasisita pa, nahahanapan ng butas, di ba? Oops! Wala kang side mirror! Violation yan. Oh, di ba? Kumikita lang ng 550, 650 per day. Madadali pa, matitikitan pa. Dahil wala siyang side mirror. Dahil pundido yung signal light niya. Dahil napundi, kakapundi lang ng headlight niya. Di ba? Biglang matitikitan. Sino bang nagpakananon? Yung mga nagda-drag race. Ah, di ba? Ayan, yan ang sinasabi ko. Di ba? Sumasama yung community. Bakit pumangit ang community ng e-bike? Bakit ang mga e-bike ngayon nangangamba na kailangan may rehistro, kailangan may lisensya? Kasi may mga nag-i-e-bike na bopols. May mga nag-i-e-bike na nakabili lang ngayon ng e-bike, akala mo kung sino na magpatakbo sa highway. Mga nag-i-e-bike, ayaw tumabi. Yung mga nag-i-e-bike, makakasalubong mo, naka-high yung ilaw. Diba? Kaya ngayon, yung e-bike community, hihigpitan. Mapapatupad yan before the end of this 2025. Mark my word. I-require na may lisensya at merong documents ang e-bike. O, di ba? Nadamay ngayon yung mga taong walang-wala, taong salat na naggumagamit ng e-bike para panghatid dun sa anak niya sa opisina, ay sa eskwela. Madadamay ngayon. Bakit? Bakit nadamay? Kasi merong mga e-bike user sa community na walang disiplina. Di ba? Ganun na rin sa amin, boss. Huwag ka na lang mag-airsoft kung ang tatargetin mo lang is ibon, aso, pusa. Huwag na lang. Sisirain mo lang yung community namin. Diba? Baka bandang huli, itong mga airsoft na to, i-require ng gobyerno, no? Na magkaroon na ng registration. Ako, okay lang. I'm a seller. Okay? Meron akong papers from the Camcrame license to deal and display. Medyo mahal ang bayad ko dyan. Ako, okay lang. Afford ko yan. Okay, oh. Pakita lang natin, oh. Ayan. Ayan, ha. Ayusin lang natin camera, oh. Okay? Okay. Ang Big Manabi Shop, unang-una, ayan, oh. Ayan, ha. Okay, may barangay permit. Okay, hindi lang nalalagay yung 2025, ha. Pero meron yan. Okay? 2022, 23, 24, 25. Okay, ito rin. Meron din yan. Ha? Mayor's permit. Okay? Meron tayong BIR permit. Updated. Okay? Meron tayong, ayan o. Pakita ko sa inyo. O. Meron, ayan, camera, iayos mo. Ito ha. Meron tayong license to deal and display. Meron tayong mayor's permit. May BIR. May DTI. Meron tayong PNP certification. Oh, kompleto yan. Oh. Baba mo. Oh. Ayan ha. Meron tayong fire inspection certificate. Okay, meron tayong ay, oh shit, nasira to, oh. Okay, oh, yan, meron tayong certification another from the Civil Security Group, PNP, Fire and Explosive Office. Oh. Okay? Meron tayong sanitary permit, meron tayong barangay permit. Ito ang resibo ng pinagbayaran. Oh. Okay? Ako kaya ko. Oh, yan, oh. Oh, yan. Okay? Ayan. Okay, dito tayo, balik tayo. Dito, uy. Oh. Balik mo. Naka-play yan? Oh, yan. Ako kaya ko at afford ko bumayad ng permit. Paano yung mga kababayan natin na eksakto lang? Paano yung mga kababayan natin na walang-wala? Yung mga kababayan natin na walang-wala, hindi basta-basta makabili ng airsoft kundi sila makakapag-ipon. Diba? Yun pang i-require ng papers, document
documents ang isang airsoft dahil sa mga taong walang disiplina na namamaril ng mga ibon, ng mga aso, ng mga pusa. Alam mo ba na pag dumami ang reklamo, reklamo regarding on firing, regarding sa paggamit ng airsoft sa kung saan-saan, pag dumami ang reklamo sa gobyerno, hahawakan na tayo ng gobyerno, ire-regulate tayo. Dahil lamang doon sa mga taong walang disiplina. Subukan mo magkaroon ng mga 10 reklamo, sa gobyerno na maimedya, mga 10 reklamo ng paggamit ng airsoft. Paggamit sa pang-hold up, paggamit sa pagbaril ng ibon, ng pusa, ng kung ano-ano. Subukan mo magkaroon lang ng 10 reklamo. Makarating sa Kongreso, makarating sa Senado. Putya, kinabukasan may hearing na. Oh. Ano nang nangyari sa community ngayon? Ang tanong, ako kaya kong bumayad ng permit. Ang tanong, lahat ba na nag-airsoft afford bumayad ng permit? Grabe, humaba tuloy itong no? Kasi ako pag may mga ganyan kailangan italakay no? Di ba? Kaya yan ang sinasabi ko, di ba? Kaya hindi welcome dito. Di bali na boss, huwag ka na lang Ayan, meron din nagdadrive ng e-bike, nakataas paa. O, kita mo? O, di ba? Meron nagdadrive ng e-bike, nakataas paa. O, meron nagdadrive ng e-bike, nagse-cellphone. O, di ba? Meron nagdadrive ng e-bike, putya, nilagyan ng sounds. Nilagyan ng JBL na speaker yung e-bike niya. E-bike ka na nga lang Pinuno mo pa ng speaker. Ngayon, binubusinahan ka, hindi mo marinig. Responsible ba yun? O, di ba? O, yun. No. Kaya yun, medyo sensitive ako pag regarding something na may buhay. May buhay yung aso may buhay yung ibon, may buhay yung pusa. Huwag natin gamitin yung airsoft para saktan sila. Okay? Yung airsoft, ginawa yan, dinevelop yan para maging sports. Ginawa yan, dinevelop yan para maging sports. Ngayon, kung lalala, magiging toxic para sa mga taong gagamit niyan, mawawasak ang community ng airsoft. Dahil i-regulate yan ng gobyerno. Mag-e-enjoy ba lahat? Hindi. Diba? Kung merong 100,000 naglalaro ng airsoft, tapatan tayo. Kung merong 100,000 baka wala pang 1,000 yung afford para magparehistro ng airsoft. Tapatan tayo, bossing. Okay? Ayun. Big man, ano pong mangyayari kapag hindi naka-hammer protection pad ang isang pistol? Yung akin kasi nakadami firing pin pa. Okay, ganito. Okay? Kaya kami nag-develop ng hammer protection pad. Inaalis namin kasi yung dummy firing pin. Bakit namin inaalis yung dummy firing pin? Ganito. Pin kasi yan na pinapalo nung ating hammer. Pin. Dummy. May spring yan. Ngayon, sa tuwing pinapalo niya yun, nagkakaroon ng stress to. Diba? Nagkakaroon ng stress. So, ang tendency, ano nangyayari? May lifespan. Okay? Ngayon, kung aalisin mo yung dummy firing pin, papalitan mo ng hammer protection pad. Pad nga Ano ba ginawa ng pad? Pad, nilagay yun doon to fill in the gap of the hammer and the blowback housing. Diba? Yun yun. Pangalawa, yung hammer protection pad kasi na dummy firing, ay yung dummy firing pin na mostly nakakabit sa WE,
Ang problem kasi niyan, eventually kumakalas yan. Pag kumalas yan, 3 pieces yan. The pin, the spring, at saka yung mismong parang ano niya, housing. 3 pieces yan. Ang dami firing pin, ha? Yung pin mismo, yung spring, at saka yung housing. Lumuluwang yan. Hindi mo mapapansin yan pag lumuwang na. Tatalsik yan. Pwedeng matalsikan pa yung mata mo nung pin. Kasi yung pin, tinutulak ng spring eh. Okay? Kaya namin ginawa yan kasi may customer kami, tatlong beses na natalsikan sila sa mata. Isa doon, bata pa. Diba? Pag mayroong issue ganyan, kailangan i-address agad. No? Dito sa amin sa Big Man, hindi namin binabaliwala yung mga issue na ganyan. May nag-report sa amin, Big Man, yung anak ko natalsikan, may tumalsik dun sa unit, tumalsik sa mata niya, pero okay naman, wala namang sugat, pero yun nga, tumalsik sa mata niya, nairita yung mata ng bata. Oh, ano yun, babaliwalain ba namin? Ay, hindi ho namin kasalanan yan! Ay, hindi ho kami dapat sisinyag. Ganun ba dapat? Hindi, i-address namin yun. Ay, ganun ba, sir? Sige, sir, next time po, hayaan nyo, hahanapan natin ng solusyon yan para hindi na ma-experience or ma-encounter ng iba. O, di ba? Ganon kami. Hindi namin sasagutin ng, ay, hindi naman kami ang gumawa niyan eh. Dapat ang sisihin nyo dyan, yung manufacture. Yung nag-manufacture niyan, yung maker niyan. Ay, hindi na namin saklaw yun, sir. Ganon ba? Hindi kami ganun mag-treat ng tao, ay ng client. Kami, from the experiences, doon kami kumukuha ng mga bagay na i-improve namin para mas maging matatag kami. Oh, naka-receive kami ng 3 na cases na tumalsik yung dami firing pin sa mata. Dapat ba namin ipagbaliwala na yan? Hindi. Umisip kami ng paraan paano mapipigilan yon. Ano? Hammer protection pad. Lahat ng unit, i-hammer protection pad. Walang lalabas na WE na hindi naka-hammer protection pad. Utos ko. Nasunod. O, di ba? Ayan, yun. Di ba? Kaya, yung iba, binabaliwala. No, maghahanap ng mura. Ngayon, nasira yung unit, napamura. Dito sa Big Bang, tandaan nyo, ang binibili nyo quality. Ang binibili nyo rito is yung pagiging ligtas ninyo. Ang binibili nyo rito, pagiging durable ng unit ninyo. Ngayon, kung baliwala sa inyo yung peace of mind, putya, umanap ka ng mura. Umanap ka sa iba. No? Dito sa Big Man, ang binibili mo is quality. Yung unit na makakasama mo, pang matagalan, kung pwede, pang habang buhay. Di ba? Ayun, no? Yun. Hammer protection pad, yun nga, yung diniscuss ko, iniiwasan namin yung tumatalsik. No? Tsaka para mas mahaba yung lifespan, mas mabilis yung cycle ng unit mo. Okay? Mostly lang naman na nakadami firing pin is WE. WE, ENC, double bell. Yun, mga nakadami firing pin yun, no? Ina-upgrade namin. Pag kami halimbawa, 2011 na ikapa, pag lumabas sa amin yan, naka-hammer protection pad na. Hindi nakadami firing pin. Ayaw namin yun. Kasi, delikado nga. Okay? Okay, Big Man! Bakit gumagamit ka pa ng silicone oil? May oil naman nakasama yung gas. Haba to. Mahabang diskusyon to. Ganito. First and foremost, hindi kami gumagamit ng gas na may oil. Okay? Ang ginagamit namin is mighty gas. Purong gas. Walang halong oil. Purong gas. True rated gas. Okay? Wala siyang halong oil. Yung FAP dyno, hindi siya sa sinisira ko ha.
kung ito yung gamit mo, well and good. Bahala ka. Pero hindi namin kinikater yan. Bakit? May halong oil yan. So, ibig sabihin, kada putok, hindi puro yung lakas ng gas. Hindi true rated. Kasi may halong oil. Okay? Enough ba yung halong oil niya para proteksyonan yung unit? Sagot! Enough ba yung oil na nakalagay sa PAPTAY, no, para bigyan ng protection yung unit? Ang sagot, hindi. Oh, kung hindi pala enough, bakit ka pagagamit nung gas na may halong oil? Hindi pala enough eh. Bakit hindi ka gumamit ng purong gas, mag-spray ka ng oil? Kasi pag nag-spray ka ng oil, enough yon para proteksyonan yung unit mo. Diba? In short, bakit ka boboto ng presidente na puro pangako? Diba? Bakit ka boboto ng presidente na kilala sa showbiz? Bakit hindi ka bumoto ng presidente na may napatunayan, na kilalang matalino, na mag-aahon sa atin? Diba? Bakit ka magboboto ng presidente na puro popularity lang? Ganon din sa gas. Bakit ka gagamit ng gas na may halong oil na hindi naman kayang proteksyonan yung unit mo? Bakit hindi ka gumamit ng gas na walang oil, purong gas, tapos maglagay ka ng oil na pro-protect dun sa unit mo? Diba? Common sense. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Wala nang marami pang cheche-bureche. Okay? Grabe. Mahaba to pero naisimple ko lang ha. Pasensya na kayo. Ang haba talaga nito. Ang haba ng tanong na yan, no? Okay. Big man, anong minimum to? Hindi, mali ako nabasa. Big man, newbie po ako. Ano po ba ang unit na dapat kong gamitin kung naglalaro ako sa maliit lamang na space? Okay. Actually, ito, madalas ko rin sagutin to, no? Meron kasi tayong mga CQB, meron tayong RIS yung mahaba, meron tayong mga long barrel, meron tayong mga unit na nakasuppressor pa. Diba? Pero sabi mo nga, nasa maliit na space, siyempre CQB. CQB or micro CQB. Diba? Kung CQB ganyan, less 4, may ganyan pa tayo. Yun. Mas maganda yun sa mga space na maliliit, di ba? Mas magiging komportable ka. Imagine mo, sa space na maliit, magdadala ka ng sniper. Hindi ka komportable. Space na maliit, magdadala ka DMR. Hindi ka komportable. Pero kung sa space na maliit, magdadala ka ng unit na enough para dun sa space na yun. Yun, makakapaglaro ka. Komportable ka dun. Di ba? Ito. Happy birthday, sir. Sabi ni Lyra Tadihe. Okay, no? Okay, happy birthday, sir. Thank you po. Ano ma-recommend mo, sir, na airsoft pistol below 10K? Yung maangas sana. Okay, imposible rin sinasabi nito. Okay, imposible yung sinasabi nito. Para mong sinabing gusto mong bumili ng motor na below 50K pero maganda, maangas. Walang ganun. Di ba? Walang ganun. Kung naghahanap ka ng maangas, budgetan mo. Budgetan mo. Learn how to manage your expectations, no? Pero 10K, actually, meron ka naman na mabibili. Pero hindi naman yung maangas. May mabibili ka ng Taiwan sa 10K mo, pero hindi yung maangas, no? Grabe, dinugtungan mo pa kasi ng maangas eh. Ang tanong mo kasi, nakangiti na ako eh, may recommend mo na pistol below 10K. Marami yan. Marami yan. May mga Glock, may mga 2011, di ba? May mga 1911. Pero dinugtungan mo ng maangas eh. Iba yung maangas na pistol. May presyo yun. Wala kang mabibiling pistol na maangas
na nasa 10K. Kaya, wala yun. Kumbaga, naghanap ka ng ito, hindi mo mapapangasawa si Bea Alonso, si Ivana Alawi, kung wala kang budget para ma-date man lang sila. 'Di ba? Kung limited budget mo, sa totoo lang, sa fairy tale lang nangyayari, sa tingin mo ba Ivana Alawi, mapapangasawa mo, pinakain mo lang ng fishball or siomai sa kanto? Hindi. Di ba? Sa tingin mo, Bea Alonso, Bianca Binene, sino pa? Sino pa yung mga walang asawa? Naiisip ko kasi Marian Rivera may asawa na eh. Bana lang. Oh, sinabi ko na yan eh. Barbie Imperial. Kim Domingo. Di ba? Sa tingin mo ba, pwede mong ligawan yan ng siomay lang sa kanto or mangga lang sa kanto, fishball sa kanto, ide-date mo, tok neneng. Real talk tayo ha, wala tayo sa fairy world ha, wala tayo sa fairy tale. 'Di ba? Kung in short, naghahanap ka na maganda, budgetan mo. Okay na sana yung tanong mo, 10K, Taiwan, marami ka na mabibili nun. Pero kasi dinugtungan mo ng maangas sana eh. Kutya, wala ka mabibiling, may mabibili ka ba? Sa tingin mo ba may mabibili kang Fortuner? Maangas yan ha? Na brand new, na worth below 1M? Wala, di ba? May mabibili ka bang Montero? Maangas yan ha? Na below 1M? Wala. Meron ka mabibili siguro, second hand, kakarag-karag. Hindi na maangas yun. Di ba? Hindi na maangas yun pagkakarag-karag na. Di ba? May mabibili kang sasakyan, oo. Pero hindi Montero, hindi maangas. Di ba? May mabibili kang SUV, oo. Pero hindi Fortuner, hindi maangas. Simpleng sasakyan lang. Yan, di ba? Pasensya ka na, tinanong mo ako, sumagot lang ako. Real talk po rito, wala pong bolahan, okay? Ano tayo? Yung Kim Domingo. Ayan, diba? Ayan, sayang, no? Pero, yun, no? Okay, Alan Villaris, parang ngayon ka lang nag-online, ha? Mukhang busy, brother, ha? Pagpapayaman, ha? Okay, may tanong pa rito. Sarap sagutin to. Big Ban, sa war games po ba, pwede po ba kahit pistol lang ang gamit ko? Or vice versa, kahit rifle lang po ba ang gamit ko? Number 1 rules para makasali ka sa war games, you need to have both of the unit. You need to have the primary and the secondary. Bakit? Primary, malayuan eh. Pak, 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 pak. Para makasabay ka, kailangan mo rifle. Pak, pak, pak. Kailangan mo rifle. Pwede ka mag-single, pwede ka mag-rapid. Okay? Iba pa rin ang kayang gawin ng rifle. Dahil sa haba niya, kaya niyang ihatid yung bibis kahit malayo. Although kaya rin ng pistol yun. Pero yung pistol, inire-reserve natin pag close na. Pag malapitan na. Pag malapitan na, hindi mo na pwede, bilang respeto doon sa kalaban mo, sa kalaro mo, huwag mo na siyang babarilin ng rifle. Ang gagamitin mo, pistol. Bilang respeto. Courtesy dun sa kalaro mo. Okay? Ngayon, malayo. Gagamitin mo, pistol, baka magulat ka, hindi umabot doon, hindi niya mapansin. Di ba? Lumapit, gagamitin mo pistol, okay yun. Pag malapit. Ang tanong, naglalaro kayo, babaril ka pag malapit na? Pag nandyan na sa harap mo, pak, doon ka lang babaril. Di ba? Pangit, di ba? Okay, di ba? Okay, may rifle ka. May rifle ka. Bulagaan, nagkitaan kayo. Ano pa ang babaril mo? Hindi mo nga pwedeng barilin ng rifle. Kailangan ipipistol mo na siya. Diba? Ayun. Ganun yun. You need to have both.
kung gusto mo pasukin yung mundo ng airsoft, paglaanan mo, 'di ba? Para ganito, para maging effective ka doon sa papasukin mo, kailangan may budget ka. Tapatan tayo. Hindi ko kayo bobolahin para lang mapabili ko kayo. Halimbawa, gusto mong war games. Pucha, bumili ka number 1 ng gear. Bumili ka ng rifle, bumili ka ng pistol mo, bumili ka ng gear. Paglaanan mo ng pera. Di ba? May rifle ka nga, may pistol ka nga. Pucha, hindi ka nakabili ng protection mo sa muka, sa katawan. Ano yun? May rifle ka nga, may pistol ka nga, hindi ka bumili ng bala mo na genuine, nambuburaot ka rin sa kakampi mo, o kaya namumulot ka. Tama ba yun? Di ba? Sabi ko lagi, walang hobby na matipid. Lahat ng hobby, kailangan meron kang ekstrang pera. Kung ang pera mo, yun lang, huwag kang mag-hobby. Okay? Kung ang pera mo, eksakto lang, huwag kang bibili ng airsoft. Ang airsoft hindi para sa mga taong walang-wala. Ang airsoft hindi para doon sa taong ultimo piso mahalaga. Kasi sa airsoft, sa totoo lang, yung bala mo, pag ginamit mo, hindi mo na pwedeng pulutin eh. Eh baka dahil ikaw yung tipo ng taong ultimo piso mahalaga sa'yo, pupulutin mo yun. Wag, hindi pwede yun. Yun ang sisira sa unit mo. O, di ba? Real talk po to mga ka-airsoft, no? Real talk po ito. Walang halong ano to. Walang halong pambobola, no? Ano lang to, yung diretso lang ang sinasabi natin, no? Sa'yo ko po, Boss Bigman, happy birthday, sabi si Remy Gerald. Boss Bigman, nabili ko yung 2021, pero halos hindi pa rin nababago ang performance dahil sa silicone. At yung mga step mo para Remy Gerald, okay. Nabili niya Glock 18C 2021 pa, pero halos hindi pa rin nababago performance dahil sa silicone at yung mga step mo para maalagaan ng unit. Tama ka talaga. Tatagal ang unit pag ginagawa ang mga step mo, lalo na sa magazine, tinatanggal ang gas pag itinatabi na. Oh, ayan, buhay na saksi si Remy Gerald. Bumili ng Glock 18 2021. 2, 3, 4, 5. 4 years. Oh, diba? Bago niya raw itabi, tinatanggal yung gas. Nire-release niya. Malamang to, kaya ito, yung unit niya, hindi laspag. Kasi unang-una, sinusunod niya yung pagsisilicone oil, sinusunod niya yung tama regarding sa magazine, at sinusunod niya yung number 1, hindi ipinapahiram kay bayaw, kay pinsan, kay biyenan, kay kapatid, kay kuya, kay ate, kay uncle. Diba? Tandaan mo, yung unit mo, yung airsoft mo, subukan mong ipahiram kay bayaw mo yan, sa best friend mo, sa uncle mo, sa biyenan mo. Subukan mo yung unit mo, buong barangay ang gumagamit. Laspag yan, sira yan. Kasi bakit? Ang marunong lang mag-ingat ikaw. Kasi sa'yo yun. Kasi ginastusan mo. Sa tingin mo yung bayaw mo, itatrato niyang matino yun? Hindi. Putya, babarubali niya yun. Magmamala action star yan. Diba? Baka iahagis pa yung unit tapos sasaluhin. Tak. O, diba? Kasi hindi naman kanya yun eh. Hindi niya ginastusan yun. Diba? Pero ikaw na gumastos doon, pinag-ipunan mo yon, lumiban ka ng 3 pananghalian para lang mabuo yung pera, pambili mo ng unit, iingatan mo yun. Diba? Ganun yun. Good for you, kaibigan, ka-airsoft, Remy Gerald. Natutuwa naman ako na marinig ko yung ano mo, na yung ano mo, testimony mo, no? Nakakatuwa kasi hanggang ngayon pinapakinabangan mo yung ano, yung unit mo na binili mo. Biruin mo 2021. Bilib ako rito sa taon to. May mga tao na hindi sumusunod sa mga tinuturo ko. Pucha, 2 days pa lang yung unit, warak na eh. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ewan ko ba? No? May mga ilan talaga na hindi talaga sumusunod eh.
Okay, yun lang muna po, Chang. Haba, grabe, 2 pages to. Meron pang isang buo na ano natin to. Nag-iinat na rin si Lucas eh. Italakay natin to bukas, mga ka-airsoft ha. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Maraming salamat po sa inyo. Nagbago talaga. Ang clean na. Oo, gumagana na lang, no? Maraming salamat po sa inyo sa mga nag-share, sa mga hindi pa. Share nyo po yung live video para po dumami tayo sa community. Dumami yung mga matatalino sa airsoft. Okay mga ka-airsoft, bago ko i-end itong itong kwentuhan session tanungan portion natin, paparinig ko muna sa inyo yung national anthem ng mga ka-airsoft. Okay. Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman bididensya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.